Isa na namang napakagandang araw sa inyo mga kasanaw. Nandito na naman po tayo muli nagbabalik upang ihatid sa inyo ang isa na namang kwento ng buhay marino. Sa araw na to, ating pag-usapan kung ano nga ba ang aktual na trabaho ng fitter or welder sa barko. At atin ding alamin kung paano at anong mga gagawin para maging isang fitter sa barko. At bago yan, paki-like at subscribe na lang mga kasanaw at i-hit nyo na rin notification bell button para lagi tayong updated sa mga ganitong videos tungkol sa mga kaganapan dito sa loob ng barko at ng buhay marino. At ngayon, ating makapanayam si Fitter Jeffrey Paguntalan. Ako pala si Peter Jeffrey Paguntalan. Medyo makatagal na rin ako na yung Peter, mga almost na rin mga 12 years eh. Oo, nag-graduate ako sa MTC, Maritime Training Center College. Graduate ako 86, 87. Tapos pagka ako noon, nagsampa ako ng barko 1989. Ito, 2 taon ako bakasyon. Pan muna. Saka nagsampa ako sa barko sa cadet. 3 months ng cadet, tapos na-promote ako ng wheeler. Tapos nag-wheeler ako mga about 7 years din. Tapos na-promote naman ako Peter. Tapos hanggang ngayon, Peter pa rin. Hindi na ako kasi kumuha ng exam din eh. Nag-apply ako, ang normal lang na ako dahil nagsampa ako dahil isang kadite eh. Kaya mga normal lang din ang mga training. So bali ito ang mga trainings o requirements ang kukunin natin bago tayo mag-apply for International Engine Department. Passport, Seaman's Book, Basic Training or BT, BTCOP, PSCRB Certificate, COP, SDSD Certificate, COP, Consolidated Marpol 1 to 6, di na kailangan COP. Kung tayo ay nasa engine department, kailangan natin ng 3-4, 3-5 na COP. At kung ikaw ay naman ay nasa deck, 2-4, 2-5. Pag ma-promote ka ng wheeler, kuhan ka lang naman, upgrade ka lang naman ng mga pepilis mo. Tapos pag ma-promote ka naman Peter, yun, kung anong mga certificate nila na kuhan, i-upgrade mo naman uli. Ano mga in-upgrade mo doon? Parang salit machine lang at saka sa welder. Welder. Saan ka nga pala nagtitraining ng sa welding saka sa latte machine? Welder. Training ako ng welding sa TISDA. Marami pa rin ako na-trainingan sa mga minor na ako ng mga welding. Pero kailangan mo na certificate talaga sa TISDA. Ilang buwan yun o taon? Sa bagay, hindi naman yun buwan eh. Mga 15 days lang naman. 15 days of training. Tapos sa lit machine, normally 1 week lang naman yun. Kasi mga basic lang naman talaga na kung hindi naman yung sabi na specialize ka talaga sa ganyan eh. Sa welding, magkano yung bayad doon sa TISDA? Kasi yung sa akin sa time na yon parang sponsor din ng kumpanya. Saka sa TISDA naman natin, wala naman bayad kung mag-book-in kayo. Basta magpunta ka lang doon sa kanila din. Gobyerno mo niya, no? Gobyerno man. Pero yung sa lilit machine, dyan sa TISDA mayroon din, pero kung gusto mo na mag-private ka, okay lang naman. Magkano na ngayon yan? Kasi yung time ko na yun, 1997, nung nag-training ako sa lit machine talaga, parang 8,000 na eh. Good for 1 week eh. Ngayon, wala, baka... Sa ngayon siguro, mga 10 to 15 na yan siguro. Siguro. Kung mga tungkol naman sa trabaho, kailangan yung pan na naman eh, yung specialties ka kailangan sa mga pipings. Mag-join kasi dito sa, gaya dito sa atin, dito sa may bulk. Siyempre kailangan may mga hydraulic kasi. Kaya kailangan mo rin yung skill talaga sa welding dahil mga high pressure yun sa hydraulic eh. Kaya kailangan ma-perfect mo rin ang pagdugtong yan. Dahil pagka hindi, paulit-ulit ka ng trabaho, malaking trabaho. Ano-anong mga daily works mo, Ter? O daily maintenance?
Ay kung ano lang mga busted na mga pipings, Oo. yun din ang i-repair mo yan, i-replace mo talaga ng bago yun. Kaya every day busy ka talaga sa pag-prepare ng mga material mo. Kaya saka kung ano-ano lang kung anong mag-job order din si engineer, yun ang kailangan mo gawin din sa everyday mo na work, daily work mo. Wala ka naman permanente na daily work talaga kung ano kung anong ma-repair, yun ang re-repair it. Kaya lang kailangan medyo tinatawag nila na sibol-sibol ka kahit saan ka ba. Madek ka man o magkuhan. Sa makina. Kaya multipurpose ang kuhan mo. Trabaho ng fitter. Kahit anong mga defect dyan, repairin mo talaga yan. Dahil kailangan yan ng barko. Ano ang mga kadalasan mga defect yan? Mga trabaho? Mga karamihan talaga, almost mga pipings. Mga katulad ng anong mga klaseng mga pipings? Ayan, sa mga cooling water, ng engine, pipeline, ng fire pump. Kahit ano, basta mayroong makita ka ng defect, i-job order sa'yo ni engineer yan. Yung mga jack sa kuwan? Oo, mga hydraulic jack, kailangan mo replace niyan, i-recondition. Ano ang mga mahirap na pinagdaanan mo bago makasampa ng barko? Ay, siyempre, mahirap yan. Siyempre, wala kang trabaho, kaya palamunin ka pa rin ng parents mo. Kailangan mo talaga nung may time talaga na magsabihan ka na magulang mo na hanggang dyan ka lang ba? Kailangan maghanap pa talaga ng... Siyempre may plano ka rin yung magpamilya, kaya kailangan mo rin talaga na maghanap buhay din para sa sarili mo at sa pamilya mo. Ano ang payo mo sa mga nagbabalak na mag-fitter sa barko o magsiman? Yung mga bagong... Ang masabi ko dyan kung may plano ka na magsiman, kailangan determinado ka sa trabaho mo Focus at saka tiyaga talaga ang kailangan mo dyan. Pag wala kang focus dyan, hindi ka rin sabi nito, hindi mo makuha kagad yung trabaho mo kasi wala ka sa focus Kaya ang masabi ko dyan, kailangan kung magsimang ka, kasi una-una kalaban natin alon Kaya kung dyan pa lang, hina na yung loob mo, wala tayo, patay tayo dyan. Kaya kailangan, bago ka magkuha ng siman, isipin mo muna kasi marami kang kalaban. Ang trabaho mo, saka isa una-una, alon talaga. Layo pa sa pamilya. Homesick, halo-halo na Kaya kung mahina ang loob mo, walang mangyayari. Kaya kailangan determinado ka talaga kung magsimang ka. Kumbaga sa focus at saka sipag Tsaga. Tayong sa atin, kung mag-fitter ka, kailangan mo talaga galamay mo ang material na gamitin mo kung anong wini-welding mo. Kasi pag hindi mo galamayan, paulit-ulit ka lang sa trabaho mo Kaya kailangan alam mo kung material, kung ano ginagamit mo sa ginagawa mo. At dito nagtatapos ang ating kwentuhan. Salamat sa iyong panonood at pagkinig. At kung hindi ka pa nakalike at subscribe sa channel na to, paki-like at subscribe na lang mga kasanaw at i-hit na rin notification bell button para lagi tayong updated sa mga ganitong videos tungkol sa mga ganapan dito sa loob ng barko at ng buhay marino. Hanggang dito na lamang po at ako'y mag-iwan ng kasabihan. Siman ako, hindi ako manloloko at ito ang tunay na kwento ng marino. Hanggang sa muli, poy poy!